ang inyong mga assets. Nag-call na rin po kami ng outlook sa immigration. Lahat po ng maayos ang dapat nakausapin nandyan na. Ang pick-up nakahanda po kayong iparibok lahat ang mga lisensya sa sandaling mapatunayan natin. Meron po talagang sumulat sa amin na nagsasabi na gusto na nilang magtapat. Ngunit, ang sabi nila, nanganganib po ang buhay namin at ang buhay ng aming pamilya. Na nasa ibang bansa na. Bakit sila ng ibang bansa? Ano ang dahilan? Oy, good morning po. Good morning. Magandang umaga. Magandang araw. Ano ito? Yun. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning. Magandang umaga. Magandang araw. Anong oras po ninyo mapanood video nito? Bumabati po ako sa inyo ng isang magandang araw. Ito, balikan po natin si Senator Rodante Marcoleta. Matindi yung kanyang hangarin na mabigyan ng katarungan yung issue ng maanumalyang flood control project. Sapagkat noong pangalawang hearing, second day ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee ay mayroon siyang binitawang salita na ma-freeze yung lahat ng asset ng mga district engineer, mga contractor at ma-block yung mga lisensya ng ma-block mga lisensya ng mga kontraktor. Matindi yun. Ang sabi nga niya makipagtulungan kayo sa amin kung gusto ninyong mapagaan ang inyong mga problema. Sapagkat ayon kay Senador Marcoleta, ayaw niya na yung mga kontraktor lang ang magdudusa. Naniniwala siya na mayroon pang tao na mas malaki na nasa likod nila. Yun ang gusto niyang palabasin ng sa mga kontraktor. Ito po, pakinggan natin, panoorin. Sapagkat matindi yung kanyang hangarin na talagang hukayin yung, sabi nga niya kung kinakailangan buto na lang ang nakita doon para lang makita yung ghost project na yun gagawin. Ito po, panoorin natin. Dino talaga ang mas malaki ang pananagutan sa napakalaking pinsala na nagawa ng pagbaha sa ating bansa sapagkat hindi naman talaga nagawa ang mga projects ang ayon sa dapat mangyari. Yung mga projects dapat maproteksyonan ng communities, ngunit ang nangyari, kabaligtaran. Kanina po, binabanggit ko na marami na kaming kinausap na mga ehensya ng ating pamahalaan. Yung AMLAC po nakahanda sangayon sa due process na hinihingi na ngayon ay kanilang pinatutupad na, kayo po ay kanilang tinutugay-gayan na mapipris po ang inyong mga assets. Nag-call na rin po kami ng outlook sa immigration. Lahat po ng maayos ang dapat nakausapin nandyan na. Ang pick-up nakahanda po kayong iparibok lahat ang mga lisensya sa sandaling mapatunayan natin. Ang DPWs may karapatang mag-blacklist yan sa ilalim ng kanilang pamamahala. Pwede po namin siguro sabihin na makipagtulungan na kayo. Sa tingin namin, kayo naman ang hindi most guilty. Lisensya sa sandaling mapatunayan natin. Ang DPWs may karapatang mag-blacklist yan sa ilalim ng kanilang pamamahala. Pwede po namin siguro sabihin na pininayan na. Ang pick-up nakahanda po kayong iparibok lahat ang mga lisensya sa sandaling mapatunayan natin.
Ang DPWs may karapatang mag-blacklist yan sa ilalim ng kanilang pamamahala. Pwede po namin sigurong sabihin na makipagtulungan na kayo. Sa tingin namin, kayo naman ang hindi most guilty. So siguro pwede nating pag-usapan na sa ngayon, iniisip namin, baka para lang maingganyo kayo makipag-cooperate. Sabihin na natin, wala mo ng criminal prosecution. Kasi po, plunder lahat ang lalabas nito eh. Bilyon-bilyong piso po ito. Kaya kung sakali po na kayo ay ma-prosecute, puro plunder po ito. Alam namin na mabigat ito. Inaasahan nyo ba na kayo lang ang magdudusa dito? Na kung magturo kayo halimbawa ng mas may malalaking pananagutan dito, sino sa DPWH ang may direktang may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Sino po sa mga funders, sino po mga politiko na may kagagawa nito? Ituro po ninyo. Kayo ang magiging liability nyo lang, siguro civil damages. Kung papayag kayo, you indemnify the government. Ibalik nyo yung pera na nawala. Patulong kayo sa mga insurance companies na nag-post ng mga bonds para hindi kayo masyadong masaktan. Kung matutukoy pa ninyo kung sino-sino yung mga yan sa tulong ng insurance commission. Ibig ko sabihin, para hindi kayo ang magigitin lang ng leeg, magturo na kayo. Yun po yung gusto namin mangyari rito. Bagamat mayroon pong nagbigay na ng mga feelers, ngunit hindi namin alam kung paano namin kayo matutulungan hanggat hindi po kayo magsasabi talaga. Meron po talagang sumulat sa amin na nagsasabi na gusto na nilang magtapat, ngunit ang sabi nila, nanganganib po ang buhay namin at ang buhay ng aming pamilya. So kayo po ang magdesisyon yan. So let's proceed. Ang mahirap nito, kung yung ibang mga kontraktor ay totoo yung naipost na nasa ibang bansa na, bakit sila ng ibang bansa? Ano ang dahilan? May pinagtataguan sila, may mga kasalanan sila. Yun ang nabasa ko eh. Yung iba daw nasa Amerika na, yung mga binanggit na 15 na kontraktor. Kaya nananawagan sila ngayon na kung maaari ay huwag palabasin yung mga kontraktor niyo at yung iba pang mga may kaugnayan. Ayan po. Oh. Napakalinaw na ang post. Talagang matindi yung pinsala na itinulot ng flood control issue na yan. Matapos nilang pakinabangan, matapos gamitin, matapos ibili ng kung ano-anong mga gamit, ari-arihan, yung resulta ng kanilang mga trabaho ay palpak. Pagkatapos ngayon na nabubuking na, tatakas, mangingibang bansa, ang kakapal ng mukha ng mga tao ito. Kaya yung si Sara Diskaya, lahat ng kaniyang mga sasakyan ay kinuha na. Ito po, panoorin po ninyo itong balitang ito. Panoorin po ninyo. Kasi ang problema dito, Jen, gustong matiyak ng customs kung tama ba yung binayaran nila sa mga pagkaangkat na ginawa. Important eh, di ba? Tama. At yung kung tama ba yung deklarasyon. Oo. Pero kung ganyan, dapat yung broker na tinatanong nila, yung nagpasok sa Pilipinas kasi yung papeles. Bumili lang naman sila eh. Di ba? Ako sa bagay, Kung siyempre, ako broker, boss, ito po presyo niyan. Tapos ang buwis na babayaran mo ay ganito.
Oo. So hindi ko na kasalanan siguro, boss, ito, mabibili mo ito ng, sabi mo, 10 milyon. Kasi bumili ka lang. Bumili ako eh, hindi naman ako inalok Hindi mo na. naman alam kung talagang ano yun. Oo Hindi nga. ko alam kung anong arrangement ng mga Dealer ganyan. naman yan eh. Oo. Baka may lisensya siya sa pagbebenta. Yes. Maganda, pakinggan natin si Commissioner, Ariel Nepomuceno. Sige nga. Yata nandun mismo siya eh. Pakinggan nga po natin, Commissioner. This point, tinitingnan muna natin sila na possible buyers in good faith sila. Titingnan natin yung dokumento kung saan naman sila bumili ng mga sasakyan nila at yung mga dealers nila kung tama ba pinagbayaran. Otherwise, ang BOC ay mapipilitan tayong gamitin yung ating kapangyarihan upang gamitin namin tinatawag na warrant of seizure and detention, WSD. Kukuhanin natin mga sasakyan na yun at titingnan natin kung hanggang saan po yung pananagutan ng mga mismong nagbenta o nag-import nito. Meron na tayong mga impormasyon pero sisiguraduhin natin tama. Ayun. So wala pa naman talagang sinasabing Wala. irregularidad. Oo. Tinitingnan muna kung sila ay buyers in good faith gaya na sinasabi pa. Tama, oo, yun yun. Mm. Kasi automatic naman yun eh. Mm-mm. Dito sa atin sa Pilipinas, Siguro naman ay nabasa ninyo. Yan. Basahin po ninyo. Pick-up. Ano ba ang meaning yan? O, ayan. Isa-isahin po ninyo ang basahin. Nakapost sa aking screen. Makikita din nyo dyan. Kinuha na lahat ng mga ari-arian, mga sasakyan ng Diskaya. At yung lisensya nila, wala na. Yung siyam na kumpanya nila, ayan, nandyan. Siyam na kumpanya na iisang tao, na iisang tao lamang ang nagmamayari, siyam na kumpanya. Eh, yung kumpanya na yon, lahat nananalo sa bidding sa DPWH at buong Pilipinas sila nag-ooperate. Ganyan katindi. Sa 15 kontraktor, isa yan, Diskaya. Pamilya Diskaya. Siya yung kanyang kumpanya nakapangalan. Iba-iba ang pangalan pero iisa ang may-ari. Yan nga, lahat ng kanyang sasakyan. Yan. Malinaw naman siguro. Kaya, yan yung karma. Kung naniniwala kayo sa karma. Sapagkat hindi naman mananatili yung kaligayahan. Panandalian lang yan. Lalo kung nanggaling sa illegal, nanindigan pa rin yung abogado nila na legal daw yung kanilang mga ginagawa niyong trabaho. Hindi nga sila makasagot ng maayos nung tinatanong doon sa hearing sa Blue Ribbon Committee. Sana nga ay mapanagot yung mga taong pinauukulan na nagkasala dito sa napakalaking issue ito ng flood control para manahimik na rin ang issue nito at mabigyan ng lunas yung taon-taon na lang na problema ng baha dito sa ating bansa.